Ako si Meretz, isang simpleng ina sa probinsya ng Quezon. 3 ang anak ko, at iniwan kami ng asawa ko nang ako'y buntis sa bunso. Walang trabaho, walang kaagapay, at araw-araw ay tanong kung saan kukuha ng pagkain. Pero kahit masakit, pinilit kong tumayo. Dahil ako lang ang ina, ako rin ang ama. Isang gabi, iyak nang iyak ang bunso ko, gutom. Walang gatas, wala akong pera. Napaupo na lang ako sa isang sulok, umiiyak habang pinapanood ko silang matulog na walang laman ang tiyan. Doon ko sinabi sa sarili ko, hindi pwedeng ganito habang buhay. Kailangan kong gumawa ng paraan. Nagbenta ako ng ulam sa palengke. 2 ulam lang sa plastic, dala ang buong tapang. Marami ang nangutya, hindi yan magtatagal, sabi nila. Pero bawat tinda, may kaakibat na pag-asa. Kahit maliit ang kita, may pambili na ng bigas at gatas. Sa araw-araw kong paglalako, unti-unti akong natuto. Nang lumaki ang negosyo ko, sinubok ako ng buhay. Nasunog ang bahay ng kapitbahay namin at nadamay ang aming maliit na pwesto. Naubos lahat, balik sa wala. Gusto ko nang sumuko pero naalala ko ang mga anak kong umaasa. Hindi pwedeng dito na magtapos, sabi ng puso ko. Isang araw, habang naglalakad ako para mangutang, may isang babae ang tumulong sa akin. Inalok niya akong magluto para sa isang maliit na kantina. Dahil doon, nagkaroon ako ng regular na trabaho. Dito ko naisip, sa bawat madilim na gabi, may liwanag na darating kung hindi ka bibitaw. Ginamit ko ang sahod sa pagtitipid at sinimulan kong muli ang pagnenegosyo. Bumili ako ng kariton, nagbenta ng lugaw. Sa bawat kutsara ng lugaw, may kwento ng pagkabigo at pagbangon. Unti-unting lumalapit ang mga dating tumatawa. Iba ka, Meretz, sabi nila. Pero alam kong hindi ito tungkol sa kanila, ito'y para sa mga anak ko. Lumaki ang negosyo ko. Nais ko na silang mapagtapos ng pag-aaral. Ibinenta ko ang alahas na minana ko sa nanay ko para sa tuition. Walang pag-aalinlangan, sapagkat gusto kong maranasan ng mga anak ko ang buhay na hindi ko naranasan. Kaya bawat pawis, bawat sakripisyo, ay alay para sa kanila. Ngayon, may sarili na kaming maliit na karinderya. Ang panganay ko, graduating na. Ang dating pangarap, isa-isa nang natutupad. May luha pa rin, pero luha na ng pasasalamat, hindi ng gutom o takot. Lumingon ako sa pinanggalingan ko, at hindi ako makapaniwala. Isang inang piniling lumaban kaysa sumuko. Sa bawat nanay na nanonood, sa bawat kaibigan na nagbahagi ng kwento ko, maraming salamat. Hindi ko inakalang may makikinig, may inspire sa simpleng kwento ng isang inang lumaban. Sa mga sumuporta, naniwala, at naging saksi sa pagbangon ko, kayo ang dahilan kung bakit mas pinili kong lumaban. Huwag kayong susuko, laban lang, dahil ang pagmamahal ng isang ina, walang kapantay.